Yo, patuts number 3. Ito yung problem natin. So, medyo mahaba siya. I-derivative daw natin yan. So, let's go. Try natin. So, di ba kung makikita nyo, itong problem natin, nakahiwalay lang ng operation. So, pwede mong i-derivative to, tapos next naman ito. Kaso ito, mukhang kupal. Mahirap. Kaya dito muna tayo. So, ito, may pwede tayong gawin dito. I-simplify muna natin. Huwag natin i-derivative ng nakaganyan kasi mahirap. So, may technique dito. Yung ln kasi ng e raised to a number or pwede ring variable ay equal lang sa exponent niya mismo, sa exponent ng e. So, kung itong x ay yan, ito. So, ano yung ln e raised to x squared plus 2x? Eh di x squared plus 2x, di ba? Ln e raised to x squared plus 2x. Kunin mo lang to, lagay mo dyan. Di ba? Ganon din yung ginawa natin dito. Yan o, nilagay lang natin dyan. X squared plus 2x. Eh di ito, palitan na natin. Di ba? Niloko lang kayo ng teacher nyo. Baka kupal din siya. Joke lang. So, x squared plus 2x. Yan na dapat yan. Nilod-lod pa kasi. Dapat sinabi mo, kupal ka ba ma'am? Joke. O, game, pwede na natin to. I-derivative, di ba? Pero mamaya na lang, madali na lang yan eh, di ba? 2x tapos ito 2. Easy. Dito muna tayo sa kupal. So, para ma-derivative natin to, kailangan alam natin yung formula ng derivative ng arctangent. Di ba? Ang arctangent ng u ay equal sa, so derivative to, d over dx, u prime divided by 1 plus u prime. Joke lang, u squared pala. U prime divided by 1 plus u squared. So, itabi natin yan. Gagamitin natin yan mamaya. Paliitan natin, tapos lagay natin sa taas. Yan. Itong u, i-derivative natin para ilagay dun sa u prime. So, magko-quotient rule muna tayo, pre. Diyos me. So, lagay natin. Quotient rule, d over dx. Ng quotient rule, di ba ang quotient rule ay w? Gawin kong w para hindi kayo malito dun sa u. Magkaiba sila ng variable para hindi nakakalito. Equal yan sa v w prime minus w v prime divided by v squared. Ganyan. So, ganyan yung gagawin natin dito. Ito yung w, ito yung v. So, sulat natin, w ay equal sa 3 sine of x. Kunin na rin natin yung w prime. Ano ang derivative nito? Diba? SC to negative, negative. Clockwise ang derivative. Derivative ng sine ito, clockwise, cosine. So, ito ay 3 cosine x. Tapos derivative mo pa ito. Kaso x lang. Edi times 1 yan. Wag na natin lagay. Yung v naman ay ito. 4 plus 5 cosine x. I-derivative natin yan. Derivative ng constant, 0. So, plus 0. Tapos 5 cosine x. Derivative ng cosine ay negative sine. So, negative 5 sine x na to. Tanggalin na natin yung plus 0. Yan. So, nakuha na natin lahat ng kailangan natin i-plug in dito sa formula natin. So, i-plug in na natin. VW prime. 4 plus 5 cosine x. W prime ito. 3 cosine x minus W 3 sine x times negative 5 sine x. Haba. Yan ay divided by sa v squared. 4 plus 5 cosine x. Lahat yan naka-squared. Yan. Ang haba. So, i-simplify natin to. Tapos ito. Gawin lang natin. Distribute natin dyan. So, yan ay equal sa 4 times 3 cosine x. Yan ay 12 cosine x plus 5 cosine x times 3 cosine x, 15 cosine squared x minus 3 sine x times negative 5 sine x. 15 na negative. Negative 15 sine squared x. Negative, negative, gawin nating positive. Plus na to. Divided by 4 plus 5 cosine x squared yan lahat. So kung makikita nyo, ito pwede natin i-simplify. Diba? Pythagorean relation sa trig identities. Yung cosine squared x plus sine squared x or baliktad, pwedeng yung sine dyan, cosine dito, parehas lang, plus naman, equal yan sa 1. So, pag nilabas natin tong 15 dito, parang ilabas natin yung 15 dyan, ito, tas ito, ilabas natin, magiging cosine squared x, sine squared x na lang dito.
plus yun. 1 yun. So, pag nilabas natin yung 15, 1 lang yun. 15 times 1, di ba? E di 15 din lang to. Bakit pa natin papahirapan yung sarili natin? Gawin na nating 15 yan. Yan. Ayun. Tapos linisin natin to. Ayan. Nakuha na natin yung U prime. U prime pa lang yan. Ito pa lang yun, pre. Substitute natin to dun. Tapos, di-divide natin sa 1 plus u squared. Ito pa lang yun. Derivative pa lang yan. Meron pa to. Okay? So, gawin na natin. Burahin ko lang to. So, ito, u prime yan. So, ilagay natin yung derivative ng tan negative 1, 3 sine. Yan ay equal sa u prime daw. So, ito, kapiin ko na nga lang. Tinatamad na ako magsulat. Palitan. Pwede dito. U prime. Tapos, divided by 1 plus u squared. Ito yung u natin. 3 sine x divided by 4 plus 5 cosine x. Yan ay naka-squared. Sheesh! So, ang gawin natin, i-square natin to. Kasi pag in-square natin to, may square din to. So, pares na sila nito. Tapos, i-cancel natin para easy na lang. Okay, square natin. Tanggalin lang natin yung parentheses. Tapos, i-square natin. Joke lang. Mali yan. Ito pala, i-square natin to. 3 times 3, 9. Sine squared times sine squared, ay mali. Sine times sine, sine squared. Tapos ito, i-square natin para cancel natin dyan sa may taas. Ito, para makancel natin to. Pero bago yun, kailangan natin i-simplify ito. So, ilagay lang natin ng 1 dyan para madali mag-add. I-add mo lang tong fraction na to, di ba? Ito times yan, tapos ito times yan, tapos ito times yan. So, ang lalabas dyan, equal lang yan sa 4 plus 5 cosine x. Yan ay naka-squared plus 9 sine squared x divided by 4 plus 5 cosine x squared. Palitan na natin yan. Palitan na natin to. Ayan. Tapos ayusin ko lang. Lagyan natin ng parenthesis to. Nakakalito eh. Yan. So, makikita nyo, magka-cancel lang ito tapos ito. Kasi ito yung buong fraction. Ayan. So, pag ganyan, di ba? Ito multiply mo dyan. Ito multiply mo dyan. Siyempre, kung minultiply mo to dito, edi ang lalabas dyan, 12 cosine x plus 15 times. Ito, kapihin ko na lang. Tinatamad na talaga ako magsulat. Paliitin natin para kasya. Ayan, multiplication. So, tapos na yung numerator, yung denominator naman. Kapihin ko na lang din ito times ito. Ayan. Di ba? Makikita nyo dito, cancel to. Tapos ito. So, ang matitira, ito na lang divided by dito. So, isulat natin, 12. Yan. Simplified na. Sa wakas. Wala nang kupal. So, na-derivative na natin to. Ito yon. I-derivative na natin to. Dito na. Lagay na natin dito. Ito ay 2x. Diba? Tapos ito, 2 plus 2. Yan ay sagot. Okay, recap. Anong ginawa natin? Dinerivative natin to. Pero para ma-derivative natin yan, kailangan natin to i-derivative. Kasi kailangan natin yung u prime ilagay dito. Tapos nung nakuha na natin yung u prime, plinagin natin dito sa equation na to. Kasi yan yung derivative ng arctangent. Ito yon. Tapos, nung nakuha na natin yan, ito naman yung dinerivative natin. Ito yon. Tapos, di ba? Madali lang. Madali lang siya eh. Mahaba lang talaga tong kupal na to. So, yun lang. Kung may problem ka rin na gusto mo ipasolve, step by step natin, comment mo lang yung problem mo dyan. Sabi mo lang, Kuya Batuts naman neto. Yun. Tapos solve natin. Yun lang, bye.